Sir, may insurance po ba kayo? Ako po ay nadulas sa hagdan ng subway. Kailangan ko po ng tulong. Magtatanong ako. May insurance kayo? Kinapa ni James ang kanyang punit na jacket. Nanginginig ang kanyang mga kamay. May card ako. Kung nasaan man, umikot ang mga mata ng receptionist. Kinuha niya ang telepono. Linda, may isa na naman tayo. Lumabas ang nurse supervisor na si Linda. Isang tingin pa lang kay James ay napabuntong hininga na siya. Sir, kung wala po kayong insurance, kailangan ninyong maghintay. May mga pasyente kaming nagbabayad na mas kailangang unahin. Nanginginig si James, tumutulo ang dugo sa sahig. Pakiusap ang ulo ko. Biglang may lumitaw na batang nurse. Si Emily Brooks, 6 na buwan pa lamang sa trabaho. Pagkakita niya kay James, agad siyang lumapit. Sir, tulungan po kita. Maupo po kayo. Hinila ni Linda ang braso ni Emily. Brooks, huwag mong sayangin ang oras mo. Malamang wala naman siyang insurance. Humila palayo si Emily. Dumudugo siya, Linda. Hindi ko siya hahayaang maghintay. Masyado kang malambot para sa trabahong ito, pabalang nasabi ni Linda. May mga tunay tayong emergency. Hindi siya pinansin ni Emily. Tinulungan niyang maupo si James. Kumuha siya ng gasa at sinimulang linisin ang sugat. Ayos ka lang. Nandito ako, bulong niya. Nagbulungan ang ibang mga nurse. May ilan pang tumawa. Matatanggal sa trabaho yan, bulong ng isa. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Linda. Brooks, gustong kausapin ka ng administrator. Ngayon na, malaki ang problema mo. Bumagsak ang loob ni Emily. Tumingin siya kay James. Pasensya na po. Kailangan kong pumunta. Ngunit bago pa siya makaalis, dumating ang security. Ma'am, kailangan muna naming iproseso ang insurance niya. Policy ng ospital. Iniskan nila ang card ni James. Tumunog ang computer. Biglang kumislap ang pulang ilaw sa screen. Platinum level. Lifetime benefactor. Napatigil ang lahat. Hinablot ni Linda ang monitor. Hindi maaaring totoo ito. Lumabas sa sistema ang kanyang talaan. James Carter, dating tech engineer. 10 taon na ang nakalipas. Nag-donate siya ng $5 milyong para itayo ang children's wing, ang parehong wing kung saan nailigtas ang buhay ng kanyang anak na babae. Matapos mamatay ang kanyang asawa dahil sa cancer, nawala sa kanya ang lahat. Ngunit nanatili ang kanyang lifetime insurance. Nanahimik ang buong silid. Biglang tumunog ang elevator. Lumabas ang CEO na si Richard Hayes. Natanggap niya ang alerto. Dumiretso siya kay James at lumuhod sa harap niya. Mr. Carter, basag ang boses niya. Ikaw ang dahilan kung bakit 200 bata ang buhay ngayon. At ganito katinrato ng ospital ko? Tumingin siya kay Emily. Maliban sa iyo, Nurse Brooks. Tumayo si Hayes at humarap sa mga tauhan. Si Emily Brooks ay itinataguyod bilang senior nurse, epektibo kaagad. Pinaalala niya sa atin ang ating nakalimutan na ang bawat pasyente ay karapat-dapat sa dignidad. Lahat. Namuti ang mukha ni Linda, hindi siya makapagsalita. Muling humarap si Hayes kay James. Ibibigay namin sa inyo ang pinakamahusay na pangangalaga at ihahatid namin kayo pa uwi. Ngumiti si James sa gitna ng kanyang mga luha. Kailangan ko lang na may makakita sa akin. Hinawakan ni Emily ang kanyang kamay. Umiiyak din siya. Kung naniniwala kang ang kabaitan ay hindi kailanman nasasayang, ipakita mo ito. Dahil hindi mo alam, ang taong tinulungan, ngayon ay maaaring matagal nang nagbago ng mundo. Ang kwentong ito ay malalim na paalala na ang tunay, na diwa ng pagkatao ay nasusukat sa kung paano natin tinatrato ang kapwa, lalo na ang mga taong tila walang maibibigay sa atin kapalit. Sa mundong madalas inuuna ang dokumento, pera at katayuan, madaling makalimutan na ang bawat taong humihingi ng tulong ay may dalang kwento, sugat at dignidad na dapat igalang. Si James ay hinusgahan hindi dahil sa kanyang kalagayan bilang pasyente, kundi dahil sa kanyang itsura at kakayahang magbayad. Sa mata ng marami, isa lamang siyang abala, isang problemang kailangang ipagpaliban. Ngunit si Emily, bagaman bata at bago pa lamang sa propesyon, ay piniling makinig sa konsensya kaysa sa takot at piliing maging tao bago maging empleyado. Ipinakita niya na ang tunay na profesionalismo ay hindi nawawala sa oras ng pagsubok, bagkus lalo itong namumukadkad. Itinuturo rin ng kwento na ang kabaitan ay hindi kailanman nasasayang. Maaaring hindi agad natin makita ang bunga nito, ngunit sa tamang panahon, ang mabuting gawa ay nagbubunyag ng katotohanan na ang taong tinulungan natin ay maaaring may mas malalim na kwento kaysa sa inaakala natin. At minsan, ang simpleng pag-alalay, paghawak ng kamay,
o pakikinig ay nagiging daan para sa paggaling hindi lamang ng katawan kundi ng puso. Higit sa lahat, ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na sa harap ng Diyos, walang VIP, walang mahirap, at walang mababa. Lahat ay pantay na mahalaga. Ang dignidad ng tao ay hindi nakabatay sa insurance card, titulo o yaman, kundi sa katotohanang siya ay nilikha at minahal ng Diyos. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, Mateo 25:40, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ay ginawa ninyo ito sa akin. At paalala rin, Kawikaan 14:31, ang umaapi sa dukha ay humahamak sa may lalang sa kanya, ngunit ang may habag sa nangangailangan ay nagbibigay puri sa Diyos. Kaya sa bawat pagkakataong may lumalapit sa atin, sa ospital man, sa kalsada, o sa pang-araw-araw na buhay, lagi nating piliin ang habag kaysa paghatol, ang malasakit kaysa pagwawalang bahala, at ang pag-ibig kaysa takot. Sapagkat maaring ang taong tinulungan natin ngayon ay siya palang ginamit ng Diyos upang paalalahanan tayo kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!